Hello everyone! Welcome to our kitchen! I just want to share with you a sample recipe of a Pinoy dessert na ginawa ko today with the kamote or ang sinasabing sweet potato de leche. Yan, napa-special natin ang simple na kamote. Ginawa nating napakasarap na dessert at siguro itong magugustuhan ninyo. Just try this recipe at your home. Pwedeng-pwede po ito sa darating na New Year o sa mga special na mga occasions. Yan po ang ating kailangan. Let's get started. 1/2 cup of condensed milk, yung 1 can. Then, naglagay po ako ng 2 tablespoons of OB powder. Kung wala po kayo nito, pwedeng mag-add kayo ng OB flavor or lagyan natin ng 1/4 teaspoon of salt. Yan, i-dissolve natin. Haluin natin. Pwedeng-pwede kayong gumamit dito ng OB flavoring kung wala po kayo. Tsaka pwede rin po gumamit ng yung kondensada na meron ng OB flavor na bibili po sa grocery. Yan. So, after po nating malagay yan, yung minasa po natin na kamote, pwedeng ilagay natin dyan na din. We cook it in low to medium heat. Yan. Mas maganda po kasi i-low to natin itong sa condensed milk para hindi siya madaling mapanis yung ating kamote na nilaga natin din, minash natin. Yung bali itong kamote na to ay niluto siya, then imamash lang. Then lalagyan lang natin ng condensed milk. Iluto natin sa condensed milk at after nating maluto na ganyan sa kaunting apoy, then lagyan ka ng 3 tablespoons of butter or margarine. Yan, then lutuin natin para po hindi siya madaling mapanis. Ito pong pinaka-base natin sa gagawin natin na dessert. Then yung ating lalagyan po, lagyan nyo po ng margarine or butter para madali po natin siyang i-unmold once na kakainin na po natin. Then ipa-flatten po natin dito yung ating na luto na kamote, yung sweet potato natin. Yan. Then ipa-flat natin ng ganyan sa isang container. At yan, ready na po tayo sa second step. Sa ating kawali, maglagay po tayo ng 3 egg yolks. Pero hindi pa ito nakalagay ng apoy ha. Wala pang apoy. So, lagyan po natin ng 1/4 cup of condensed milk. Ihalo lang natin dito pero wala pa itong apoy. Haluin lang po natin muna yung mga ingredients dito. Then, maglagay tayo ng 2 cups evaporated milk or your 360 ml ng big can of evaporated milk. Yan, ihalo po natin. Diyan, mix natin. So, wala pa itong apoy, hindi pa natin nilagyan. Haloy lang muna natin yung mga ingredients, lahat-lahat, bago natin lagyan ng apoy. So, maglagay tayo ng 1 pack of Knox gelatin. Yan, yung 1 pack lang po ilagay natin. Then, dissolve natin muna bago ito lagyan ng apoy later. So, after nating mahalo lahat, ready na po ito para cooking. So, stirring constantly naman po in a low to medium flame. Yan, yung mahina po na apoy, hindi po yung malakas na apoy kasi masusunog. Hanggang sa maabot natin yung consistency ng medyo ganyan na po ang itsura, medyo malapot-lapot ng konti. Then, ready na po ito. While still hot o mainit pa, ilagay natin dito sa ating base na kamote. Yung sweet potato natin na ginawa kanina. So, yan. Ilagay natin dyan. Then, third step naman yung paggawa ng caramelized na sugar. So, 1/3 cup of sugar, lagyan ng 1/2 cup of water. Yan, yung 1/2 cup niyan. So, yan, unti-unti ma-evaporate yung kanyang water. So, hanggang sa mag-caramelize. Yan po, maghanda po tayo ng 1/4 cup of water. Dissolve yung 1 tablespoon of cornstarch. Yan, at ilagay po natin later. Yan, ganyan po ang nangyayari. Unti-unti na po siyang nagkakaramelize. Then, dahan-dahan nating ilagay dito yung minix natin na cornstarch na may tubig. Diba? Ganyan-ganyan lang po. Ilagay natin dito yung cornstarch na may water. Dahan-dahan lang sa mahinang apoy lamang para po hindi maging mapait ang ating caramelized na sugar. Yan. Ito ang gagawin natin top natin para maging leche flan talaga siya. Mayroong caramelized sugar sa ibabaw. Yan po. Mahina lang pong ating apoy dito. Then, once na okay na po, kaagad nating ilagay dito sa top of our leche flan.
na ginawa. Yan po. Yan, ilagay natin ng maayos para ma-filled niya lahat, mapuno niya lahat yung ating ibabaw ng ating ginawang dessert. Yan po, as in, i-chill po natin to sa ating ref. Sa ating chiller lang po, sa baba ng ating ref. Huwag po doon ilagay sa freezer. Dito lang po, dito sa chiller lang. Yan. Ang ating napakasarap na dessert. Pwede po itong panghimaga sa mga darating na mga occasions. Sa New Year, yan, pwede po ito sa New Year, sa Christmas, and any occasions na meron pa tayo sa bahay. So yan, let's eat. Tikman po natin. Wow, talaga naman ang sarap, no? Wow, tikman natin. Masarap. Wow, kakaiba. Iba.